Okay, a video blog check everybody, Azrael here, and we are back again for another tech unboxing here in my YouTube channel, and you are watching my YouTube channel that features lifestyle, travel, food, and tech, and also unboxing. And mag-unbox tayo ng new phone from Honor Philippines, and this is the Honor X7B from Honor Philippines. Okay, medyo na-late na tayo sa unboxing, no? Medyo madami tayong ginawa, travel tayo at ngayon tayo nakakapag karoon ng time. So, ihahabol natin to. This is the Honor X7B. I think this is the last smartphone na ilalabas ni Honor for this year, 2024. I'm not sure, no? Kasi sabi nila, kompleto na rin yung kanilang X series eh. I think they're focusing on the next series maybe, no? So, let's, bago ko i-unbox to, discuss ko muna sa inyo yung tech specs ni Honor X7B, which is a very interesting price. I think ang price nito is nasa 8,999. Napakamura. I tried it, tested it, at super okay siya. Okay, so bago ko ito i-unbox, pakita ko muna sa inyo yung tech specs ni Honor X7B from Honor Philippines. So ito yung tech specs ni Honor X7B. For the display, meron siyang 6.80 inches na Honor Full View LCD display FHD Plus na screen. So malaki siya, 6.8 na rin din, no? At meron siyang 91.3% screen to body ratio at meron siyang 16.7 millions of colors doon sa kanyang display. At ang pinakamaganda rito, meron siyang TUV Rainland Low Blue Light Certification, which is hindi siya masakit sa mata. Very safe ang ating mata using it. At meron siyang 90Hz refresh rate at gumagamit siya 2412 by 1080 resolution sa kanyang video resolution sa Honor X7B. At meron siyang 850 nit peak brightness, paliwanag, at meron siyang 2 nits minimum brightness. Okay ito pag nagbabasa ka ng mga text. At meron siyang feature na circadian night display at dynamic dimming. So hindi siya masakit sa mata, it's totally safe, hindi magta-tired ang ating mata. Especially 90Hz refresh rate, okay rin for a mid-range level na smartphone na affordable from Honor Philippines na itong Honor X7B. For the CPU, gumagamit siya ng Qualcomm Snapdragon 680, very impressive. At ito rin ay isang octa-core at ang kanyang GPU ay Adreno 610. For the OS, gumagamit siya ng Magic OS 7.2 based on Android 13. Yung kanyang memory naman, gumagamit siya ng 8GB of RAM plus 256GB of storage. Take note, this is expandable na rin to up to 1TB kung gagamit kayo ng micro SD card. At ang pinakamaganda rito is meron siyang Honor RAM Turbo na additional 8GB of RAM. So kung 8GB to plus 8GB, so meron kang total of 16GB of RAM dito sa Honor X7B, which is magandang technology na ngayon, no? Nagkakaroon siya ng mga added RAM na. For the camera, let's talk about the rear camera. Ito ay triple camera. Meron siyang 108 megapixel main camera. For the second, meron siyang 5 megapixel wide camera. At yung pangatlo, 2 megapixel macro camera. So malinaw na malinaw, this is a wide angle lens na phone camera at meron siyang 108 main camera na ganun kataas ng kanyang megapixel. It can do 8 times digital zoom at meron siyang 1080p video recording. 30 fps syempre. For the front camera, gumagamit siya ng 8 megapixel, 1080p na rin din yung kanyang video recording at yun na yung kanyang kumbaga setup, no? 8 megapixel front camera. Pwede na rin din. For the battery, napakalaki na kanyang battery kasi gumagamit siya ng 6,000 mAh battery. At saka for the charging, meron siyang charging brick na 35 watts na meron Honor Supercharge feature. Importante to, no? Para ma-full charge kagad ng mabilis ang inyong phone. So, ang battery specs niya, 3 days battery life. Pag naka-standby, meron siyang kayang-kaya niya 18.5 hours for online streaming, 69.2 hours for music playback, 24.9 hours for browsing social media at 56.9 hours for video or for calls lang. So, ganun kalaki yung kanyang battery. At for the other specs of the Honor X7B, this is a 4G ready phone. Dual nano SIM na rin din siya, dual standby. At meron siyang 3.5mm head jack, approved.
At ito ay USB Type-C charging kasi ano siya, naka USB Type-C port siya. Wi-Fi 2.4 to 5G. Meron siyang Bluetooth 5 at fingerprint side mounted. Yung fingerprint niya nasa side siya, yung power button, yun yung kanyang pang fingerprint scan. This is OTG ready na rin din. Meron siyang dual stereo na high-res speakers at 200% volume feature. So malakas yung volume ni Honor X7V. So ano bang body colors available ito? Available in body colors na flowing silver, emerald green at midnight black, and I got the flowing silver. Ito siya, mukha siyang pearlas, no? Tapos ang SRP nito available na sa market sa mga Honor stores. SRP is 8,999. So yung mga naka-order na mga pre-order recently, congrats kasi meron silang gift box na receive ata from Honor Philippines, no? So yun, na-discuss ko na sa inyo yung tech specs. It's time now to unbox the Honor X7B with affordable price of 8,999. Alright, unbox na natin. Let's do this. And here we go. This is the Honor X7B smartphone from Honor Philippines. So unbox na natin ito. So I got the 8GB of RAM, 256GB of storage, at flowing silver na phone na color, dual SIM at may free case daw siya. So unbox na natin. This is the box of the Honor X7B for 8,999. So check it out, yung unbox na natin to. Actually, unbox na to. I'll just show to you what is inside the box. So this is the smartphone unit ni Honor X7B. Ito siya. Ayan. Na-setup ko na po yan. So para mabilis yung ating video. At inside the box is may kasama siyang SIM ejector pin. Ito. At syempre mga manuals. Kasama siyang manual. And a nice jelly case na nalimutan kong gamitin. Sana pala ito, ginagamit ko pala itong jelly case niya. Pinaka-importante ito. And more stickers. At kasama din kanyang charging brick. At yung kanyang USB Type-C cable. Ayan. So pag bumili kayo nito, itong laman niya, yung unit, cable, charger, jelly case, manuals, and also the SIM ejector pin. So ito yung makukuha nyo if you buy the Honor X7B for 8,999. Wala siyang kasamang earphones kasi may gumagamit siya ng 3.5mm head jack. So mura lang naman yung mga earphones ngayon, no? So set natin to aside para alis makapag-explore na tayo itong kagandahan ng Honor X7B. I think this is the last phone na X series ni Honor Philippines. So, napakaganda ng kanyang body, flowing silver. I really like the color style niya, no? Mukha siyang tiles. And also pagka natatamaan siya ng araw, parang may mga feather design dito. I think parang naraalala niyo sa Honor 90, no? Yung peacock feather design niya, parang siyang ganito. Pero ang ganda, it looks like very premium. At saka yung camera module niya, it reminds me of the Honor 90 Lite. Parang ganito yung kanyang module. All the same din, 108 megapixel yung kanyang rear camera. Ayan, nalagay dito. 108 megapixel. So, triple camera yan. Isa dito, LED flash. So, that's the rear camera. At ito yung kanyang front camera. Ayan, dito siya. Pinhole sa gitna. Sa taas nito is there's I think the speaker and also the microphone. Ayan, pang mga calls yan. Sa left side is the SIM. For the SIM, let's check out the SIM. Tanggalin ko na to para makita natin na meron kasi siyang expansion feature, which is you can insert a micro SD card. Ayan, tinanggalan natin. And here we go. Ayan, tatotoo nga, oh. You can insert. Okay, ito yung mangyayari, no? May expansion nga siya, but if you added another second SIM card, hindi mo na magagamit yung memory card. So, ang mangyayari is, pag naglagay ka ng micro SD card, wala ka ng second slot for the second SIM. So, isang SIM lang yung magagamit mo. So, mamimili ka kung gusto mo mag-dual SIM or mag-expand ng storage. So, yun yung kanyang dilemma. Okay lang naman din. Usually, dalawa phones natin, di ba?
So, ito na yung gilid niya sa left side. Sa bottom, it's the 3.5mm headphone jack. May microphone na maliit. Meron dito ng USB Type-C port. Kanyang speaker. At sa right side is the volume power. Ito rin yung kanyang fingerprint scan. So, pag in-on mo yan, ganito itsura niyan. Ayan. Set up ko na yan eh. So, for the fingerprint, I'll be using my thumb. In-enroll ko na to. So, click ko lang dito. Tapat ko lang. And, ayun. Nag-ano na. Isa pa. Ulitin natin. Ayun. Mabilis, no? Medyo mabilis yung kanyang response. At sa facial din, okay na sa facial. Nakaano to sa facial. Recognizing face. Swipe up. Ayan. Recognizing face. Ayan. So, nag-detect din yung aking facial recognition. Ang nakakatuwa dito, no? Very mid-range niya, no? Pero, napansin ko, napakaganda ng kanyang screen. Napakaliwanag pala na itong ano ko. Labuhan ko lang ng konti. Ayan. Ang surprising ito, no? Napakaganda ng kanyang screen. It's very, very smooth. It's a 90Hz refresh rate. Pero yung screen niya, napakaganda. Mas enjoy ko pa ito gamitin instead of my Honor 90. Kasi ang sarap sa kamay yung size niya. Actually, ito pinakang nagustuhan ko, Honor X7B tsaka yung Honor X9B. Maganda rin yung mga build nila sa kamay kasi yung pagka-size ng body niya is tama lang talaga. Not too small, not too big, but it was the right fit sa kamay. Ang sarap gamitin. At lalo na pag nagso-social media ako, I'm browsing some of the posts. Napakabilis niya, napaka-response. I'm using Wi-Fi dito sa bahay. So, if I'm browsing, super ganda, super bilis niya, at hindi pa masakit sa mata. And I go to meron ba akong Instagram dito? Wala akong Instagram. But meron akong TikTok. Ayan. Hindi na ako hahanap ng iba. Very responsive niya, no? Ito yung aking TikTok videos. Ayan. Very responsive niya. Napakadaling gamitin. Lalo na pag sa mga chat. Also watching YouTube. Yun yung napaka-surprise, no? So, let's check out the settings nito. Yung kanyang Honor RAM Turbo. Sabi dito, Magic OS 7.2, Android 13. At saan ko ba nakita yung ito. Merong 8GB of RAM plus 8GB of Honor RAM Turbo. So, meron tayong 16GB of RAM dito sa Honor X7B. Napakaganda. Also, I tried this phone for its camera features. So, sa camera man niya, malinaw na malinaw. Meron siyang 0.6x. Ayan, meron siyang 0.6x dito. Ayan, hanggang 2x. At pag nag-zoom in kayo for photography, 8x lang yung kanyang maximum. But pag ganyan, pangit na yung quality. So, usually stick to 1x at limit ko lang yung sarili ko to 2x lang naman. Ayokong i-expand to 8x. Kasi pag malayo yung subject, hindi na rin maganda. Sa photo, yung sa video, meron din 0.6x. But if you record a video, wala kang way to shift to the other lens. For example, balik ka ng 1x or 2x, so wala. So, pero pag naka 1x ka, 1x, pwede kang mag 2x. Ayan. Pero hindi ka pwedeng mag wide angle. Pero pag naka 2x ka, nag-video ka ng record, you can go to 1x lang din. So, yun yung kanyang limitation lang. Makakapag-switch ka ng lenses using 1x or 2x, pero hindi siya sa wide lens na 0.6x. Sa front camera for video, gano'n naman din, wala naman siyang wide angle. So, for an 8 megapixel, medyo hindi siya gano'n ka-perfect. Medyo malabo, nalalabuan ako ng konti, no? Especially pag photo. Ang napansin ko lang dito, if you're using this for photography, so this is the front camera, if you're using this for photography, so kailangan talaga nasa good lighting ka, outdoor ka, konting adjustment ng light if you're shooting it indoor, or also pagka sa rear camera, ganun din. Napansin ko, medyo pale yung color ni Honor X7B. Parang i-adjust nyo lang din yung color, use some filters. May mga filters naman dito. Ayan. Pag-aralan mo na lang yan, kung paano mo ito mapapaganda yung inyong photos. Or install na lang kayo ng Snapseed. Ganun ginagawa ko, nag-install na lang ako. May Snapseed ba dito? Hindi ako naglagay ng Snapseed. Kasi mas more on Snapseed fan ako eh. Mas gusto ko doon mag-edit ng photo. Mas colorful. Kumbaga, ginagandahan ko na lang siya.
At ano pa ba? May mga sample akong shots dito using this. So this is from the camera. So makikita mo sa outdoor, it was okay lang siya sa outdoors. This is the wide camera. Ito, ayan. Ito nag-zoom in ako, medyo pangit na yung zoom in niya pag photos eh. Ito konting zoom din. Ayan, nasa ano ako sa New Clark City. Ito medyo pangit yung lighting eh. So zoom in ko hindi ganoon kaganda in terms of photo. This is a very close up shot which is okay na rin din for social media posts. Ito sa press con ako, take ako ng pictures. Siguro added more lighting na lang din eh, no. So ayan, ito outdoor to. Nag-zoom ako ng konti pero pag zoom in ko medyo wash out na yung images. So hindi siya ganun kaganda for zooming in your subject in photography. So pag ganyan lang siya, okay. Mas maganda siya sa normal 1x and also wide ng colors niya. Ayan, ito ako selfie mode, medyo low light ng konti, okay lang pero good na lang din for social media. Ayan, yung mga sample photos ko. At nag-record ako ng video. Maganda rito, no? I can record videos using my Flyme wireless mic. Kasi dito ko siya kinonect sa 3.5mm. So, walang problema. I'm sure, very surprised. So, some of the mid-range phones dati, hindi nila kaya yan na mag-accept the external microphone. Pero ngayon, pwede na, which is very a good evolution ng mga mid-range phones ni Honor Philippines. Ito yung some of my photos, architecture, medyo okay na rin din siya. Ayan, for photography. Ayan, sa Manila. Ayan, okay na rin din no, for artsy-fartsy thing. Ito, banana queue sa bahay. These are my sample photos. Ayun, very mga pagkain, nag-food photography ako, food shots, which is okay na rin din, but napansin ko, no, sharp siya ng konti, but if you zoom in, yun na, wala nang resolution, pangit na. So, mas maganda ganyan lang siya, as is lang siyang ganyan. Pero pag zoom in mo pa ng konti, kung bagay, papost mo sa social media, no, parang gusto mo mas close up. Pag zoom mo ng konti, ay yung pangit na yung quality. So, maganda, ganito lang kayo, yung parang static lang to 1x o 2x photo na rin din. Ayan. Ayan, mga sample photos ko using the Honor X7B. Mas colorful. Ayan. Okay na rin din siya. Konti. Ayan, medyo pale yung color ng pink ko. Kung makikita mo. So, magdadagdagan na lang ng konting color sa niya sa Snapseed. Ito is my latest photo. Yung seafood sa bahay, lunch namin kanina. So, kulang lang siya sa color. So, you have to adjust na rin din. For photography. For gaming, ang ganda ng performance sa gaming. Meron akong recording dito. Also, you can find my videos sa YouTube ko. Nag-record na ako ng gaming, no. 90Hz refresh rate siya, no. This is a Battle Royale. Ang ganda ng performance niya. Na-enjoy ko siya, which is very responsive. Yung kanyang controls for FPS gaming like Call of Duty Mobile. Napakaganda. Also, malaki yung screen niya. 6.8 inches. Malaki yung screen. And also the view, it's very good, very smooth, walang problema. So ito siya. So you can watch the entire video sa aking YouTube channel. And there's another one sa multiplayer game. Ayan, first place kagad ako. Teka muna, parang nag-play ba ako nito? Hindi ata ako nakapag-record ng maayos Kaya parang mali ata yung video ko eh. Tama ba yun? Nangyari sa video ko? Ala, sa sobrang bilis nung hindi nag-record ng maayos. One of the problem sa screen recording. Super fast movement kasi nung graphics, hindi niya kinaya sa screen recording. Anyway, that's it for our unboxing using the Honor X7B. I'm very happy with this. And also the color is very stylish. So gagawin ko na lang dito is lagyan ko na siya ng jelly case bago masira. Magkaroon ako ng accidental fall with a jelly case which still very stylish na rin din, no? Mas lalong lumaki siya ng konti kasi maganda yung grip mo na eh. So I'll be using this na for my next travel adventure. Alright, so that's it guys for our unboxing with the Honor X7B from Honor Philippines. Maraming salamat for watching. We'll upload more videos sa mga tech unboxing, so abangan ninyo yun. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment.
And I'll see you guys sa next video, vlog, adventure. Thank you so much, Honor Philippines, for this. At kita-kits sa inyong next tech launch. Alright.